Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon ang isa sa pinaka magandang mensahe. Isang ministro ng INC na nagsalita sa rally kahapon na napakaganda. Pinapalakpakan ng mga nag-attend sa rally na merong pinapatamaan na opisyal sa gobyerno. Sabi niya, hindi tayo bobo, hindi tayo mangmang. Kaya dapat yung boses natin, ipaabot natin sa kanila. So ito, nakalimutan ko yung pangalan ng ministro nito. Kailang mula sa kaibuturan ng puso ang kanyang pagsasalita. Kaya napakaganda ang mensahe sa mga nakarinig sa kanyang talumpati. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin at ng angaw-angaw na kaalib sa Iglesia ni Cristo narito ngayon? Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Yun. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko at nakalulungkot bago pa sumikat ay laos na. Nang makita po ang milyong ito, milyong-milyon, na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Minorya daw. Eh, Si ano po yon? Si ex-senator Leila de Lima. Siya nagsabi, minorya lang yan. Hindi yan dapat pansinin. Narinig ko yung statement na yan ni ex-senator Leila de Lima. ano ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero, sa dami natin ngayon at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, eh parang tayo na ang nasa mayorya. Ang totoo na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pamumuno ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon ng maluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang.
So, yun na. Sino yung tinutukoy na namumuliti ka, gumagawa ng pagkawatak-watak na silang dahilan kung bakit tayo nagkakagulo ngayon. Hindi man niya pinangalanan, kaya lang, bahala na ang taong bayan na maghusga. Sino yung pinapasaringan ng ministrong ito? Nang isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, eh marunong naman tayong umintindi. Yes! Hindi tayo magmang! Isigaw nyo nga, hindi magmang! Hindi mangmang! Hindi magmang! Hindi mangmang! At lalong hindi tayo bobo! Hindi bobo! Hindi baba! Sana marinig yan ng isang abogado. Naintindihan po natin, naunawaan po natin, na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aanak ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Tama. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Hindi. Naintindihan? Hindi. Hindi! Kakadila! Ginawa silang manifesto daw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaligtaran. Grabe. Sapagkat tahasa nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, mga kababayan, at mga mahal po namin mga kapatid, hindi maikakaila, matindi na ang problema nararanasan ng ating bansa, lalo na po sa ekonomiya. Hindi po ba yan ang dapat talagang unahin at bigyang solusyon, bigyang prioridad ng mga namumuno sa ating bansa? Gaya ng nabanggit natin, nakalulungkot po sapagkat hindi yan ang nakikita natin ginagawa ng iba sa kanila. Ang ginagawa ng iba ay nagpapalubha sa problema pangkabuhayan ng Pilipino. Ang magbigat pa, yung ginagawa nila, nagtutulot ng bahabahagi, nagtutulot ng kaguluhan, hidwaan at pagtatalo. Alam po ng lahat, marami ang naghihikahos. Marami ang walang trabaho. Hindi pwedeng ikailaya. Nasa statistika po yan. Isang araw lang, kahapon. Di ba? Inilabas sa isang survey na 63% sa mga Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap ang pamumuhay. Yung pong statistika na yan. First, una, sa mahabang panahon, si
63% nagsasabi, mga Pilipino, na sila po ay napakahirap ang buhay. Marami po ang salat na salat sa mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos, nakalulungkot pa, hindi matapos-tapos ang mga kalamidad sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo, pagbaha, pagputok pa ng bulkan, at nariyan pa po ang mga digmaan at kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo na sa ayaw man po natin at gusto, maaapektuhan tayo. Ito po ang dahilan. Kaya ating kinakatigan ang ipinahayag ng ating Pangulo na hindi tayo sang-ayon sa impeachment ng Vice Presidente. Dahil nakakaabala lamang yan. Yang kanyang mga proceedings sa pagbibigay po ng solusyon sa mga problemang ating nararanasan. Ayan, napakasimple lang naman ang ginawang rally ng iglesia is tumugon lang sila sa panawagan ng Pangulo. Kaya lang marami ang nagsasabi na ano daw yun, maskara lang yun. Ang rally ng iglesia ay talagang rally in support kay BP Sara. Well, nasa taong bayan na yan ang umusga. Basta ako, naniniwala ako sa hangarin ng Iglesia ni Cristo na para sa kapayapaan at pagkakaisa ang gusto nila. Dahil nagsalita ang Pangulo, anong masama doon na mag-rally sila para sa pagkakaisa, kapayapaan ng ating bansa. Maraming salamat sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo at kahit mga non-INC members na dumalo sa rally kahapon. Sana mapakinggan ng mga opisyal sa gobyerno ang panawagan na unahin ang problema ng bayan, hindi yung pampolitika na usapan dyan sa impeachment ng Vice Pangulo.